Okay. Ay, nag-record na. Alright. So, ready na ba? Nandito na si Jalal. I believe magkakagrupo ata kayo. Yan yata mic ko. Calidraw. Punta tayo rin sa dapat nating i-topic. Okay. Dito. Okay. And bakit mo magkawa? Nagdula ko yan. Okay. Sabi lang kayo pag ready na po kayo ah. Ready na tayo. Ready na. Sige, Kuya Mike, ready na kami. Nakakapagod yung ginawa natin, no? Napagod ba kayo? Okay, malinaw naman yung screen ko dyan. Nababasa nyo naman. May nagjo-join ata. Kayo naman yung host eh. Nababasa nyo naman guys yung aking pinagsusulat dito. Nababasa naman kayo, Mike. Okay, nice. Explain ko sa inyo para mag-gets nyo, no? So, detail by detail. By the way, naka-record ako sa OBS. I-upload ko na lang to sa YouTube and bala na kayo para may reviewer kayo. At ayan. So, saan tayo magsisimula? Ang topic is Supabase, di ba? Hindi isa lang yung framework na gamit natin which is belt kit. Rinig po ba? Mic test. Tingin tayo sa chat. Yes po. Okay. Teka, kanina pa tayo na chat. Ay, hindi. Rinig na. Okay. So, Supabase is
a back-end as service. Kung titignan nyo sa website nila, nag-o-offer siya ng offline and live, no? Actually, recommend niya is magsimula ka sa offline, then i-upload mo sa cloud, sa live. Pwede ka rin naman shortcut na, dumiretso ka na sa live, dun mo na i-edit yung code mo, no? So, kaninong project to? Korean merchandise. So, ito yung sample natin. So, si Supabase, again, isa siyang back-end at service. So, kung titignan nyo in a higher level, ito si Supabase. Ito yung ating front-end, no? Front-end, huwag kayo malilito sa term na back-end and front-end. Kasi si back-end, compose siya ng database at ng server. Okay, and anything na related, na hindi na related sa front-end, no? So, hindi ko siya sinasabing back-end, ayoko gamitin yung term na back-end kasi confusing siya sa mga beginner. No, so sinasabi ko na lang is server. Para mas specific, server. Kasi pwede mong tawagin tong back-end eh. Pwede mo rin tong tawagin back-end. Pwede mo rin tawagin back-end. But to be specific, server. No, server yung tatawagin natin. So, para makita nyo yung pagkakaiba niya, nung database at server, magkaiba pala yun. No? Kasi sinasabi nila, database, server, pareho daw yung backend. Totoo yun. No? Pero magkaiba sila. No? So, aware ba kayo doon na na yung backend is a general term? I think, yeah. Kulang na. Okay, so, ito yung higher level natin ng flow. So, napaka-simple lang niya, straightforward. Ito yung framework natin, is SvelteKit. Si SvelteKit, isa siyang JavaScript framework. SvelteKit, magkaiba si SvelteKit at si Svelte. So, si SvelteKit, sa latest version ngayon ni Svelte, pinagsama na nila, no, yung SvelteKit and Svelte. But magkaiba sila. Si SvelteKit is server-side, no. Ginagamit siya for server-side. No, for server and Node.js. So meaning itong entire na box na to sinama na si Svelte, no? Kasi under the hood si Svelte isa lang siyang library, no? Kung si React library, si Svelte library, no? Front-end library, no? Kung si Next.js is framework, si SvelteKit ay framework, no? So equivalent ni Next.js si SvelteKit sa React. So sana na-gets niyo 'yon kasi si Next.js is server-side framework din 'yon. Same sila ni SvelteKit, no? So, kasi si Svelte, pag ginamit mo lang yan ng stand-alone, Svelte lang talaga, walang server, hindi naman pwedeng mag-i-spam ka ng fetch API, no? Tatadtarin mo ng fetch call yung client side mo, which is bad practice na siya pag sobrang tas sobrang security, kailangan mo talaga ng server. So, here comes yung SvelteKit. No, in-abstract niya na yung Node.js. Actually, Node.js lang yan na may sariling beautiful abstraction, no? So, yun yung SvelteKit. Pareho lang din sa Next.js, in-abstract niya din si Node.js para ma-provide niya yung pinaka-simple API calls ng server, no? Yung familiar kayo sa yung get, post, put, patch, tama ba? Delete. Yan yung mga back-end calls, so tinatawag natin server calls, o mga methods. No? Ito yung mga back-end calls, no? Mostly yung ginagamit natin ngayon dyan, yung get lang at saka post. Yung put, patch, delete, mostly ginagamit yan kapag gagawa kayo talaga ng server nyo from scratch. Like Go lang, o kaya something na kailangan nag-i-store muna sa memory bago mag-update sa database. Yeah, itong tatlo ginagamit yan. Itong tatlo. But sa atin kasi naka-cloud tayo, naka-serverless, mostly post and get is enough. No, so ito yung higher level natin. I think yun yung definition ng Svelte na in Speedway, Svelte and SvelteKit, and I believe kayo na lang magbasa nung the rest. Ito siya. So again, sa summarize ko, si Svelte isa siyang front-end library. Si SvelteKit, isa siyang framework, no? Cover niya lahat, no? Eto, kita nyo naman sa box. Si SvelteKit, isa siyang higanting box, kaya tinawag siyang framework kasi nasa loob niya na si Svelte, pati yung server. Si Svelte, isa lang siyang box na walang server, no? Front-end lang siya, kumbaga HTML, CSS lang ang makikita mo dyan at saka templating, no? Na pinagsamang HTML at saka CSS at saka JavaScript, no? Yung tatlong pinagsama na yon. Okay, ilalagay ko, annotate ko rito.
So, paano ba to? So, dito, pinagsama lang siyang HTML, CSS, and JavaScript, no? No, pinagsama lang siyang ganyan, guys, yung ito na to. Ngayon, si SvelteKit, cover niya na yung dalawa, yung Node.js, no? Yung Node.js is a server runtime, no? Sorry naman. Runtime siya, no, na kino-convert niya yung JavaScript code mo into server sheets, no? Para makakreate yan ng server, no? Runtime siya, actually. Isa siyang runtime, kagaya ni Van. Yeah, ito yung bago ngayon, yung Van, kagaya ni Dino. Yeah, HTTP server, no? Dino, Van, Node. But, lahat sila sinulat sa C. Ay, sorry. Si Node.js sinulat sa C. Si Van sinulat sa Zig. Si Dino sinulat din sa C. So, sino yung may-ari nung Node.js at saka Dino? Iisa lang, no? Naging open source lang si Node, but iniwan ata nung may-ari at gumawa siya ng bago, Dino na. But si Van, ito yung bagong innovation ngayon, which is, sinulat naman siya sa Zig, which is yung bagong version ng C. No, so, yun yung mga programming language natin, kung bakit kayo nako-confuse, but ang daming programming language. Mga ano kasi yung developers, mga programmers natin is mga bored, no? Ayaw na nila nung paulit-ulit na syntax, no? Kaya ina-abstract nila into higher level, into higher hanggang sa hindi na natin maintindihan yung C. Kasi nag-focus na tayo sa kung ano yung uso ngayon. Kagaya nito si JavaScript. Mostly kagaya ko, no? JavaScript lang alam ko, so hindi na ako masyadong maalam gumamit ng C. Kasi lahat ng use case ko mostly nasosolve na ni JavaScript. So wala na akong alam sa C. So, yun yung nangyayari niyan ngayon. Patuloy atang mangyayari hanggang sa wala ng C. Robot na yung nagko-code ng C. Joke lang. So, yan yung Svelte natin is composed lang talaga siya ng HTML, CSS, and JavaScript. To, sa JavaScript itself, pwede ka mag-fetch call, no? Pwede mong tawagin yung server or yung isang API endpoint using fetch, no? But, yun kasi yung ginagawa ngayon is kagaya ni React Native, no, yung fetch call, no. Pwede ka diyan gumaganyan, but hindi siya ganun ka flexible, no. That's why merong SvelteKit. Si SvelteKit is ayan na, sinasampal niya na sa si Node.js, pinagsasama niya na ng iisa. So yun yung kaya tinawag siyang framework, no. So magkaiba yung library sa framework, no. Ito library lang to. Kagaya ni React, library lang si React, no. Si React is library, hindi siya framework, library siya, no. Ang framework ni React, si Next, si Solid.js, maraming framework si React, no. Kaya ni Solid.js, ito yung pinakauso ngayon kaysa kay Next.js, no. And yeah, library lang si Svelte. Again, pareho siya ni React. Si SvelteKit framework, pareho siya ni Next.js dun sa React, no. So, si Node.js isa siyang server or runtime. At yun yung nagpo-provide ng server experience, no, para maka-execute kayo sa server ng get, post, put, patch, and delete at same time. Pwede kayo magganto sa SvelteKit, but in my 2 years career, hindi ko yan na experience gamitin. Sa Go lang na experience kong gamitin to sa ibang language. Pag magbi-build ka ng persistence memory, like yung server mo may memory, then dun mo lang ini-store sa database. Dito kasi sa atin sa cloud, diretso na, no, sa database na natin ini-store. Yun na yung source of truth natin. And yeah, so ito yung server. Check ko lang baka may nagchat-chat sa ating Gmeet. Wala naman. Okay, nice. So, ito yung ating server. Si Supabase may server din, ano. So napansin mo, may server na yung framework natin. Bakit may server pa si Supabase? Bakit hindi na lang natin from server ni Node.js, from server natin, diretso na natin dito? Yan yung nasa isip nyo, di ba? Yan yung actually yung standard, no? But naka-cloud kasi tayo, so may sariling server si Supabase. Yeah, I agree, may bottleneck, but yung pino-provide nito, yung security and yung segregation, no? May bottleneck, but completely na hindi nyo na mararamdaman. Kaysa naman yung dito, yung gawin natin yung ginagawa nung mga old way, yung mga self-host na like, actually yung SAMP is server din eh. So, pareho lang, no? So,
ganito yung nangyayari, no? May server tayo sa front end, may server din tayo sa Supabase. Si Supabase may sariling server din, doon niya lang ini-store sa pinaka-actual database natin, which is si Postgres SQL. So kung makikita nyo, ito yung ating workbench, no? Or yung table editor, no? So yan yung itsura ng ating Supabase. Then dito sa loob ng UI na to, naka-cloud yan, may server to sila, no? Ito yun. Ito yon, no? Ito yung server na yon. Kasi lahat ng action na ginagawa mo rito, nag-i-store lang din sa another database. May main database pa yan sila, no? Na hindi ko na rin alam, pero may main database yan sila, no? Na something na, yeah, nandun naman lahat ng mga database nyo. Sa siyang giant database na nandun lahat ng database nyo. But hindi na natin yan na anuin, wala rin tayong access dyan. Yung mga gumawa lang ng Supabase yung may access dyan, then yun, no, lahat ng to naka-store dito sa database nila, sa headquarters nila, then ini-store nila yung database natin, no? So yun si Supabase, ano, yun yung workflow niya. So sana na nag-gets nyo yun. So itong mga arrow na to, lalagyan ko siya ng tawag, tinatawag na request, at saka yung response. Feeling ko alam nyo yan eh. Response. Or pwedeng vice versa yan kung alin man, paano yan intindihin. Nawin ko itong green. Ay red. Ito green, no. Kasi minsan traffic yung request eh. Yung response yung mabilis, no. Response laging mabilis yan. Yung request lagi ang traffic, no. Kaya red. So, ganyan lang yan. So, nagets nyo po ba yung flow? May question po ba? Napaka-straightforward lang nung flow natin. Actually, wala akong lesson plan, pasensya na, no? So, I'm trying to shortcut everything na mas madaling intindihin. May question ba? Sa comment na lang siguro kung meron. Wala ba? Chat na lang kayo kung may question, ano, then magpo-proceed ako kung wala. Wala naman po kuya, okay. Kits, no? So, yan si Supabase, no? So, yan din si Svelte Kit Framework, no? So, punta tayo sa basics ni Supabase, no? Kung titignan nyo, yung basic ni Supabase, pupunta tayo sa documentation, actually. Hindi, i-explore ko muna kayo sa tooling ni Supabase, no? Pag nag-login kayo, actually dito kayo mapupunta, no, sa ganitong itsura, no, pag nag-login kayo. Then i-click nyo lang yung database nyo. Actually self-explain naman yan, parang nag-i-install lang kayo ng application. Ituturo niya kayo na ganito mag-create, ganito mag-ganito. Then after nyan, pag naka-create na kayo, ganito yung makikita nyong UI, no. Meron silang ganito na dashboard. Then i-click nyo lang yung database na kinrate nyo, mapupunta kayo ngayon sa home, which is yung home tab, ano, home tab, dashboard, home tab yan. Then dito pino-provide niya yung analytics kung ano yung nangyayari ngayon sa application nyo, sa web app nyo, no. So dito nagkaroon ng REST. Ano yung REST? Di ko alam meaning niya, recreational, sorry. Pero yan yung API natin. RESTful meaning. Oh my god. Kalimutan ko anong meaning niyan, hayop. Ayan, ano, oh my god. Ayan, representational state transfer, no, or REST API or REST. Marami kasing klase, may REST, may gRPC. Marami na naglabasan pero halos si REST yung pinaka-balance, yung pinaka-recommend, no. At yan yung API calls natin, naka-REST yung gamit natin. And ito pinapakita niya yung auth request, ilan yung nag-login nung araw, ngayong araw or nung January 31, ilan yung nag-login, 1 lang. Ilan yung gumamit ng storage, no? Ilan yung nag-upload, ilan yung nag-request or nag-load nung image nung January 31. Wala, no? So click tayo doon. So, pag kinlik nyo yan, pinapakita niya yung, pag kinlik nyo to, pinapakita niya kayo dun sa, directly sa storage bucket. Makikita nyo yung bucket nyo, nandyan yung admin bucket,
no? Nakakapag-upload si admin ng banner, kung familiar kayo dyan. Same lang din yan sa voting system, no? Kung paano nyo ini-structure, no? So, yeah. So, ganyan lang yung storage. Bakit parang G drive lang din siya, but naka-database structure siya. Na kinocall rin natin sa SvelteKit. So kung makikita nyo, pag kinuha nyo yung get URL, ayan lang din yung sinushow natin sa website natin, yung direct na URL, ayan. Yan lang din yung sinushow natin sa website using IMG tag. Kung familiar kayo sa IMG tag, ano. Try natin kung gumagana yung IMG tag dito. IMG, SRC. Lagay natin yung link. Alternative. Wow. Ayan, ano. So, nakikita nyo, lumabas yung image natin, no, sa Ripple. But, mamaya mag-open ako ng cursor or ng VS Code para maano. So, nakikita nyo, ganito lang din natin siya dinidisplay sa ating website. So, sana nagme-make sense, no. Kinukuha lang natin yung mismong URL nito, programmatically dun sa ating framework, no. But dito, pwede nyo rin siyang kunin, get URL, kung may iba ka pang website or may something na talagang very specific sa case mo, pwede mo yung i-click get URL din. Pwede mong i-send yan. Friend, tignan mo yung picture na to. Direct na niya na makikita, no, without using any website. But sa atin kasi, kinukuha natin siya programmatically, din dinidisplay natin siya sa website. Then, ito yung kinukuha natin, yung URL. No, to do that, may tinatawag tayong documentation. No, nandyan yung docs. No, dito nyo babasahin kung ano yung mga API calls na kailangan para lang no, let's say, Supabase, docs, upload. Ayan, mapupunta kayo ngayon doon sa documentation ni Supabase upload. Which is, ayan, nasa storage kayo na documentation, then upload a file. How to upload a file? Ito lang yung code, no? Kukunin nyo lang yung code, then ito yung response. Diba, pin-explain ko naman sa inyo yung response sa ating Excalibur. Ito yung response. Yun yung binabato sa atin pabalik, no? Nung server, no? So, saan yun? Ito yung response. So, yung response may data siya, no? Pinapakita niya yung path. Kita niyo yung path and yung full path. Ano yung kailangan natin? Yung full path. Kasi yung kagaya nung sample ko rito, ito yung full path. Nag-bind lang tayo nung ating account, which is yung account natin sa Supabase. Ito yung account natin dyan. Yan, hanggang dito ata sa users bucket. Kasi yung response hanggang avatar public lang, no? So, yun yung binabind natin dyan, guys. Then, hina-hardcode natin to or pwede nating i-store sa environment variable. Mamaya explain ko sa inyo yung environment variable. And yun si Supabase, no? Ganun siya nagwo-work. No? So, kinocall natin siya programmatically. Then, ganito lang natin siya pinipaste sa code. Hindi actually pinipaste. Pinipaste natin siya programmatically rin, no? Kinocall natin siya using these sheets, using this API, no? API code, no? Kita nyo, await Supabase storage from upload, no? Node.js na Node.js yung datingan, parang express. So, ito yung response, no? Ito yung response, then kukunin nyo lang yung response, ipipaste nyo sa code base nyo, then hindi actually ipipaste, i-render, no? I-render nyo siya sa code base nyo, then boom, nagana na siya, then magdi-display siya na parang ganito. Bahala na kayo kung anong gusto nyo, no? I-skills nyo na yan, nasa skills nyo na kung paano kayo mag-program. At then, yun yung storage natin, no? So, balik tayo rin sa home. Meron tayong real time. Hindi tayo gumagamit ng real time, but I believe sila Jalal gumagamit ng real time for voting process. Pareho lang din naman yan sa kung paano tayo mag-response. Naka-real time lang yung kanila, guys. So, dito makikita nyo sa table editor, ito lahat ng table, no? Again, si Supabase, isa siyang SQL. So, sa SQL, meron siyang row and column. Ikaw, alam nyo na yun, no? Familiar na ba kayo sa SQL? Row and column, no? Row and column na lang. Excalibur. Ito yung row. Ito yung column, no? Column to, column pababa. Oh my God. Ayan, column to. Sabi ko to red. Ayan, ito yung column, guys. Yung mga ini-intersect ng sa green.
No, then yung mga column may pangalan niya, no, kunyari ito, name. Ayan natin. Ito, name, age, address, no. Ayan, yan lang muna, 3 column lang. Do, syempre may mga value yan, no. Parang spreadsheet lang, no. Kunyari, Mike, age. Syempre bata pa ako 15 years old. Tapos address, no. Secret town. Blah blah blah, no. So ganyan yung itsura niya. Then i-query natin to ngayon sa database, itong row na to, no. Itong table na to, this table ni siguro natin siguro users table, no. So i-query natin 'yan, ano. So paano natin i-query 'yan? Yung using select, no, yung sa natutunan nyo sa SQL, select all from ano yung pangalan ng table, users table, no. Gusto nyo may where name is equals to Mike, no. Ngayon lalabas diyan yung Mike, ito yung row na to, yung row lang na to. Pero pag tinanggal niyo yung where clause, makukuha nyo lahat to. Makukuha nyo yung laman ng table, ng buong row. Lahat ng row, no? Gaya, no? Kunyari, ano, Adeline. Yan. Etc. No? 15. Makukuha nyo itong dalawang to at etc. pa kung ano pa yung mga table na nag-i-insert dyan. Ito yung ginagamit natin para makuha yung laman ng table din. Dini-display natin sa website. Ayan yung select, no? Select. No? Meron namang tinatawag na update or insert into users table, no. Then dito maglalagay kayo nung ano yung mga column, no, yung name, tama ba, name, age, address. Pareho lang din to sa SQL na tinuro sa school nyo din, yung value, if I believe. Dito nyo ilalagay yung laman no mga pangalan, no. Let's say Jalal, no, Jalal, age. Ano yung age ni Jalal? Let's say 15 din. Then, dito is yung address, no, which is ganyan. So, then, after nyan, mag-i-insert na yan ngayon dito. Pag nag-fire tong, yung, kunyari, let's say, mayroon kayong button. Yung button na yon may function na ganito. Pag pinindot nyo yun, magpa-fire ngayon to. Mag-i-execute to, mag-i-store siya sa database natin. No, let's say, magiging si Jalal na siya, no. Magiging 3 na yan. Jalal, 15, and secret town, blah, blah, blah. Ganyan lang naman yan. Then, meron tayong delete, no. Same lang din yan sa SQL natin, no. Delete. Tama ba? Users table where name is equals to... Yeah, dito sa pag-delete, hanapin nyo lang yung source of truth, no. Equals Mike. Then, magdi-delete na yung my equals na Mike, no. Wala kasi tayong ID, but ang recommend dyan is magdagdag kayo ng ID. No, siguro dito na lang, ID na something unique, no, ID. But, yeah, kulang-kulang na yung space natin. But, yeah, ganun gumagana yan, yung select, insert, update, delete. Yung update, pareho lang din na halos sa insert, upsert. Pare-pareho lang yung but magkakaiba sila ng functionality. Magigets nyo lang sila pag ginagamit nyo na, no. Si upsert kasi something na pag hindi nag-i-exist, i-insert mo. Pag nag-i-exist, i-update mo. Yun yung meaning ng upsert, no? So, I'm not sure kung may ganun sa ibang database, kagaya ni MySQL, but sa Postgres meron. That's why ini-explain ko rin, no? So, yun, no? So, in general, lahat nanto is table lang, no? So, ayan, kita nyo, may table na requested product. Kita nyo kung sino yung nag-request. May column na created at kailan ginawa. Yung ID is yung source of truth, unique yan. Yung user ID, yan yung relationship niya sa user, no? Sa nag-create na user. Kasi dito, sa pag nag-create tayo ng user, ini-store natin yung mga created user sa table din, no? So, ayan. But yung password dito, naka-hide yan, syempre. Naka-hash yan, so secure. That's why, hindi na natin kailangan pa gumawa ng sarili nating authentication. So, hanapin natin yung password. Password. Ayan, encrypted password, no? So, makikita nyo yung password nila is encrypted, no? Encrypted yung password nila.
Okay, so again, si Supabase is SQL lang din yan. Pareho sa natutunan nyo kagaya nung SAMP and PHP, no? Yung may admin ba yon? Ganon. Pareho lang din po siya. Balik tayo sa public schema. Again, dito sa table editor, meron tayong tinatawag na schema. Okay, yung schema is group of tables, no? So makikita nyo sa auth, ito yung auth na schema, which is collection siya ng mga table, user table, SSO provider, domain. But this thing is very very internal, hindi nyo na kailangan pang malaman to. Ang require siguro ito yung users, no? Kasi users table yan, but hindi na rin kayo required para kalikutin yan. Pinapakita lang yan na may gantong table. Kasi nasa private schema yan. Ang pinaka-concern natin dito is yung public schema, no? Which is ito yung talagang yung flow ng data nangyayari. Kagaya ng banner, nagkakaroon ng insert, July banner, banner 1. So lumalabas siya dyan. No? So pwede nyo rin siyang i-delete dito manually, but no, huwag nyo gagawin yan. Kasi mabubura rin yun sa website nyo. So mas maganda doon na mangyari yan sa UI nyo, sa abstraction nyo ng admin nyo, yung ginawa nyong website nung admin. So ano yung tumunog? 15 minutes na lang. Siguro gawa na lang tayo ng bagong ano. At yeah, so ganun si Supabase. Meron siyang row and column. Then kung gusto nyo makita yung API calls, eto siya. I-click nyo lang yung API docs. No, kunyari, galing kayo sa home, click nyo yung table editor. Open lang kayo ng isang table diyan. Then click nyo yung API docs. Ipapakita niya sa inyo yung mga tawag na documentation, no, for read. No, kunyari, read rows. Read. No, yan, ganyan yung API nung pag-read. Is Supabase, which is select all, no, which is may sarili silang tawag nito, may sarili silang abstraction, no, pero pareho lang din yon sa demo ko kasi raw SQL yung ginagawa ko rito, but pwede rin kayong gumamit niyan using SQL editor, no. So dito mas recommend ko yan kung talagang addict kayo sa SQL. Kunyari gagawa ng function create or replace function, get users, no, then returns boolean, returns void as $begin and $language PLPG SQL. So dito pwede rin kayo mag-SQL, no, walang pipigil sa inyo, full control po si Supabase. Select all from, ayan, anong table ba gusto natin? Let's say, gusto ko kunin yung laman ng banners table, no, banners table. Alright, select all banners table, no, then I think return query, ganyan. Tingnan natin, try nating i-run to. Okay, run. Hindi gumagana, kailangan ko ata itong iganto. Oh my god, select all from banners table. Mali ba ang aking function? Saan na yun? Gagi, natabunan yung ginawa natin. Ang dami kasi. Anyways, so pwede kayo mag-SQL dito kagaya ng ginagawa ko rito. Nag-SQL ako, no? Yung kanina yung nakikita yung error, I think something sa semicolon lang yun or something skill issue ko, nakalimutan ko na mag-SQL. Dalawa lang yun. But dito, walang pipigil sa inyo mag-SQL. Nakita nyo, nag-SQL ako rito. Nakita nyo, update, banner, set, where ID is something ganon. Programming lang din. Then, kinocall natin yung function na to directly doon sa ating what we call this, sa ating front end, no, dito. No. Sa ating front end, kinocall lang din natin siya, no. So kung magde-demo tayo, like I don't know, kung magde-demo tayo, wala tayong copy ng code base nyo rito. Yeah. So i-call nyo lang siya rito and yun. Gagana na siya, magre-return siya ng data, no. Kunyari, update to eh. Wala ba tayong select dito? Something to select. Layout query. Wala, puro insert, no, puro updating and creating, no. But kung gusto niyo ng specific functionality ng code nyo, nandito yan sa SQL.
But yung mga simple query is enough na para mag-function yung database nyo. Pero kung talagang complicated siya, kagaya ng project na to, wala kayong choice kundi gumamit ng SQL pa rin, which is kagaya nung ginagawa ko rito, no? Kagaya nito, chine-check niya yung monthly sales, algorithm siya, no, nag-check ng monthly sales, then blah blah blah, no, ayan, kine-check niya yung interval 1 month. Then siguro ito yung lumalabas sa chart, no? So kinuko lang natin yung function na calculate monthly sale dun sa ating front end, then ipa-fire niya ngayon yung ating table na may month, total sales, no, month and total sales. Ayan, naka-table yan, no, month and total sales. Then i-display na natin siya sa ating client, sa ating front end, no, which is kagaya nito, yung ganito, kung paano nyo i-display yung image, ganun nyo rin i-display yung result ng ating Supabase. So yun yung ating SQL editor. Walang pipigil sa inyo mag-SQL kung feeling nyo limited sa inyo to, like yung gantong methodology, sabi, limited naman nito, hanggang select lang siya. Pero pwede rin kayo mag-SQL dyan. Hindi ko lang gusto kasi walang color highlight. But yeah, kung gusto nyong pure SQL, walang pipigil sa inyo gumamit ng ganito, function based, no problem. And yeah, so meron table, custom order, ganun lang din yan, row and column. Sa relationship, no, kung gusto nyo makita yung relationship, one to many ba yan or many to many, pupunta lang kayo rito sa database tab, no, i-click nyo lang yung database tab, then makikita nyo yung schema visualizer, naka-default na siya pag nag-visit kayo sa database tab. Ito siya, no, makikita nyo yung relationship niya. I think kailangan ko mag-light mode. Punta tayo sa light mode, ito, para makita natin ng maayos. So makikita nyo yung product table, wala siyang relationship, no? So may reason kung bakit siguro ganyan yan at ayoko muna alamin. At nakita nyo yung customer order table, ayan, may mga guhit na tumatakbo, no? Then lahat sila naka-relay siya sa auth users.id, which is yung sinabi ko kanina, private schema siya, no? Isa siyang private schema, ito yon, yung auth table. Private yan, that's why hindi niya na pinakita yung laman nung etc. Which is nakakonect lang siya sa auth.users.id. So yun yung source of truth niya. So pag nabura to, malamang magka-cascade to. I believe lagi akong naka-cascade, no? What is cascade? Cascade is pag nabura yung pinaka-parent niya, mabubura rin lahat ng anak niya. So sana na-gets nyo yun. Pag nabura yung anak niya, I mean yung parent, nabura siya, lahat nung nakakonect sa kanya, lahat nung dumidede sa kanya, mawawala. No, mawawala, guys. So yun yung cascading. Pag di kasi naka-cascade, mag-error, no? Hindi nyo siya mabubura. So yan, no? So makikita nyo yung relationship nandyan lang sa schema visualizer. And yung iba dyan, sobrang advanced na, hindi nyo na kailangan pa malaman unless ipupurso nyo yung career nyo as a cloud expert, something na expert sa cloud databases like Supabase or something na gano'n, no? Kung gusto nyo yung ipilit, andyan, may functions. Eto, dito nyo makikita yung kinrate nyong functions. Let's say, punta tayo sa public. Eto yung mga functions. Yan yung mga functions na kinrate natin sa SQL editor na nandito, nakasave rin yan. Ayan. Lahat ng kinrate nyo na functions, magre-record yan dito. Either trigger ba yan or something na ano. Yung mga trigger ata natin dito is, eto, pupunta lang sa trigger. Then, ayan. What is trigger? I think tinuro na sa inyo kung ano yung trigger. Marami yan. Merong cron scheduling. Sa database na yun, no, masyado siyang advanced, but yeah, yung ginagamit natin is trigger to make atomic situation, no. Kung minsan kasi kailangan ng atomic, bawal mag-failed. So atomic query, may refer to a query that ensure transaction is either fully completed or fails entirely, no. So yan yung meaning niyan. 7 minutes na lang yung ating ano. So yan yung atomic query. Kailangan kasi i-record ko na to. So dito tayo So again, ano yung atomic query? No, atomic query is ginagamit natin siya sa database. Actually, sa lahat ng database required tong matutunan is, ayan,
fully successful or completely fails, no? Do or die, no? Alam niyo yung do or die. So, yan yung atomic query. Yan yung pinaka-best example niyan is ito. No, so atomic query to kasi lahat nung transaction, lahat nung query na nangyayari is nasa iisang function lang sa loob ng database. Kasi hindi pwede na tigi-isa lang sila, like let's say dito. Saan na 'yon? Dito let's say nag-select ako. Kunyari, select all from balance table. No? Ay let's say ini-store ko yung select na to sa var1. Select all into var1. So meaning yan, ini-store ko siya sa var1. Then may isa pa tayong statement, no, na ina-update naman natin. Update products table, no. Then nagre-rely lang din to dun sa value nung var1, no. So ito yung mga where id is equals to var1.id, no. So nagre-rely yung products, yung scenario na to dito sa statement na to sa var1, and later on i-update naman natin yung users, no. Hindi pa pala, magsi-select all ulit tayo, no. Ganun yung ginagawa, di ba? Select all from products table where yung value naman, no, na manggagaling dito sa updated na var1. Say kunyari, ini-store natin to sa var1, ano, ay var2, no. Yung value na lalabas dito sa var2, sorry, hindi na to SQL, but may nasa SQL eh. So yeah, pinapakita ko sa inyo yung concept, no. So pinapakita, yung var2 is nagre-rely lang din yan sa meron yung user ID, no, sa ating, okay, kunyari, ayan, nag-select all tayo. Select all products lang, no. So kinuha ulit natin yung bagong products, then ito naman yung into var2 na lang, ganyan. Para din na nakakalito. SQL pa rin naman siya, ba medyo hindi yung sa update nakalimutan ko yung syntax. So ayan, select all into var2, then yung var2 kailangan niya naman yan sa pagkuha nung user, no. Select all from users table where user ID is equals to var2 dot user ID. So makikita nyo may dependency sila sa isa, may chaining na nangyayari, no. So ito yung tinatawag natin na required kang gumamit ng atomic query, no. Kasi dapat lahat to mag-succeed lahat to. Imagine na lang pag nag-failed tong isa, no. Let's say kasi ang typically normal thinking nung unang beginner, no, inisip niya, marunong na ako mag-select, update, delete. So tatadtarin ko na lang to ng select, update, delete sa mismong code base ko. No, mali. So dapat kailangan mong gumamit ng something abstraction sa code base mo na nag-execute ng transaction or TX kung naka-drizzle ka. But dito sa Supabase naka-SQL tayo. So kailangan mo siyang i-execute ng gantong manner para matawag mo siyang atomic, no. Dito kasi procedure ang tawag dito, but pwede mo na rin siyang tawaging atomic query, no. This one is atomic na, no, kasi nasa loob siya ng function at nag-execute siya sa loob ng database itself. So mas performant siya. So yun yung goal ng database, no. Asa na yun? So ayun, so pag nag-failed kasi to, hindi mo naman gusto na yung balance mo, let's say nag-withdraw ka, nakapag-withdraw ka ng pera, tapos yung user hindi nabawasan ng balance. Gusto nyo ba yon? Let's say meron kayo yung kumalaban sa BDO, no. BDO part 2, no. May ganun kayong website, no. Then gusto nyo ba na nakapag-withdraw yung client nyo pero yung balance niya dun sa database nyo hindi nabawasan? So lugi kayo noon, ubos pera nyo noon. So yun yung goal no ating atomic query. So I think required siyang matutunan for sure kapag kayo magpo-focus sa database, like database admin. So yeah, nandyan yan yung natawag nating database atomic query, no. So yun, no. Yun lang naman yung isang basic na dapat nyo ring malaman sa database, no. Kasi si Supabase is SQL pa din naman po siya. And ano ba pwede may turo rito, no? I think gawa tayo ng basic app para ma-execute natin yung sinasabi ko na yung CRUD sa Supabase, how to do that. And I think dito kasi meron na tayo rito
project. Gawa na lang ako ng practice column dito, practice table, no? So, di naman to makakapik sa project, no? Practice table. Ay, no. Ayoko. Ma-expose yung API. Ma-expose yung ating ano. Gawa na lang tayo ng new project. Punta lang tayo rito. Pwede kayo, click nyo lang tong new project, Korean merchandise. Sorry, kung ano man yung pangalan ng ano nyo. Let's say, testing project, no? Testing project. Then yung password, auto-generate nyo lang. Then, ito yung server, yung region nyo. Ito yung kinaganda, guys, sa Supabase, no? Kesa mag-self-host kayo. That's why yung mga modern startup, mas prepare na lang nilang mag-cloud kesa gastos sila ng sarili nilang self-host database, no? Yung region, no? Paano kung yung application nyo is kailangan nasa Asia, gano'n, no? Etc. Alam nyo na yung meaning ko nun, no? So, yung server nyo, mas malapit, kunin nyo yung mas malapit sa inyo, no? Which is Southeast Asia. So, create project. So, antayin lang natin mag-create yan. Then, meanwhile, habang nag-i-startup, nagbo-boot yung ating project, mo-connect pa yan sa AWS. Gawa tayo ng project, no, para ma-practice natin yung CRUD, yung pinaka-basic CRUD ni Svelte Kit sa Supabase. No, so, asan ba ako? So, pupunta lang kayo sa directory nyo kung saan nyo ini-store yung mga files nyo. Ako kasi ini-store ko siya sa programming. No, sa programming. Pag in-LS ko, nandyan lahat yung ano. So, kung naka-Windows kayo, ganito yan. No? Punta lang sa may desktop ba to? Ito, desktop. Then, yung programming folder. Ito yan. Ito, pati ito, pareho lang yan, naka-command lang ako, mas mabilis kasi pag naka-command. Yung make dir, pareho lang din yan sa create folder, walang create, yan, yung new folder, pareho lang din yan yung function na make dir. Let's say, test app. So, ayan, nakita nyo, nag-create ng test app, pareho lang din yan sa new folder na test app 2. Pareho lang din yan ng functionality, mas mabilis lang pag nasa command. Then, para makapasok tayo dyan, yung normally ginagawa natin, pinipindot natin yung folder para mag-enter. Pero dito, CD ka lang sa pangalan ng folder, which is yung test app. So, makikita nyo yung directory, nakatutok na siya sa test app. So, dito, pagpupunta tayo sa Svelte docs, no? Meron dito atang CLI to help us. Wala. Ito CLI. I-click nyo yung CLI. Then yung usage, no, npx. No, yan, no, SB create, no. Yan yung SB create para makapag-create kayo ng project, but para din nyo naaralin yan, sundan nyo na lang to, ganito lang gagawin nyo. Open ko yung folder. Teka, naka-share screen ba ako? Bakit yung naka-share screen? Okay, naka-share screen. Balik tayo ron. Ito Ripple. Ano ko na yung Ripple natin. So, ayan, ang gagawin ko lang, npx, no? Npx, or, ako kasi nakaban ako, package manager. What is package manager? Ayan, no? Similar to ban, npm yarn, and pnpm, no? Ito yung, paano ba to i-explain? Si Node kasi, guys, kompleto siya ng, sa ecosystem niya, may tinatawag tayong packages, no? Kumbaga, yung packages na yon kompleto na siya, no? Parang nando na yung existing code na paulit-ulit, no? Yun yung packages, no? Then, tinawag na package manager, yun naman yung nagmamanage ng mga packages. Then, nandyan si npm, pnpm, yarn, and ban, no? Si ban, runtime yan, pero meron din silang package manager, no? Tawag na banx. Meron namang npx. Dito sa documentation, npx yung ginagamit nila, but yung gamit ko is van. So, ang gagamitin ko is vanx. But, to be, susundan ko na lang, npx gagamitin ko, npx, ayan, sb create. Ngayon, pag hinit enter nyo yan ngayon, i-click nyo lang yung y, then magki-create siya ng project, no? Then, enter nyo lang, then kunin natin yung minimal TypeScript. Gagamit tayo ng TypeScript para matuto tayo ng TypeScript. Then ESLint and Tailwind CSS. Hindi ako magsi-CSS dito kasi mahina ako sa CSS. So, ito lang yung tatlo. Prettier, ESLint, and Tailwind CSS. Si ESLint linter lang yan para ituturo niya kung ano yung variable na hindi mo ginagamit.
please pakigamit, no? Ganun yung sasabihin sa ni ESLint. Kung hindi, tanggalin mo na lang. Yan yung ESLint. Yung prettier formatter yan para yung mga extra tabbing, no? Automatic nang magpo-format para sa'yo. Din yung Tailwind, yan yung framework ni CSS. Nagamit din natin sa project natin. So, hit enter. Ito, typography, forming container, mga pre-build, ni Tailwind. Kunin natin yan. Then, ang gamit natin is NPM. Hindi tayo gumamit ng van as I talked before. But, ginamit ko si NPM or yung node, yung default. So, mag-i-install ngayon siya guys ng dependencies. Okay. Pero okay ng basic CRUD lang. Basic lang na CRUD. So, habang nag-i-install yan, antayin lang natin yan. Punta tayo sa ating bagong project which is this one. No? Kita niyo yan. So, to set up is, kailangan natin mag-download nung Supabase SSR Svelte Kit. Pupunta lang kayo dyan. Ito. Medyo ma-setup siya, but ganun talaga. Pag developer ka, normal lang dapat sa'yo to. Actually, madali pa nga to. Sobrang basic. But, yeah, intimidating talaga siya sa first time. No? As first timer, intimidating siya. Sobrang intimidating. But, as time comes, normal na lang sa inyo. Nag-install siya. Ang tagal talaga niyan pag NPM. Kaya ban gamit ko. Mabilis lang sa ban eh. Tayin lang natin ano po yon? Alayin ko yan, yung ano lang kaya Andrew. Okay. So, ayan, so, sabi rito sa terminal, gawa na raw yung project. So, pag tinignan natin yung natin, may laman na. Yung test app natin may laman na, di ba? So, pwede nyong buksan yan using VS Code, no? I-locate nyo lang tong test app, idadrag nyo lang doon. Ang gagawin ko is, open ko yung cursor. May cursor ako, ayan. So, papalitin ko lang yung cursor. Paano ba ito? VS Code or cursor, ano man gamit nyo, no? But, ang gamit ko is cursor. VS Code, pareho lang sila. Yan, idadrag nyo lang ganyan. Then, ayan na, nandito na kayo sa code base nyo. No? So, meron tayong routes and ito yung ating basic coding, no? Okay, so, i-close ko na to. Then, paano siya i-run? Balik lang kayo sa terminal. I-ano nyo lang, npm run dev. Then, magra-run na siya sa local host. Copy nyo lang yan. Then, i-paste nyo yan dito. At meron na kayo website, pero naka-local host on the spot. So, pwede ko yung baguhin, no? Pwede kong gawin, let's say, H1. Actually, pang beginner na yun. But, I don't know, but span lang halos yung ginagamit ko dyan, no? Welcome to our Svelte Kit tutorial. Then, mean height screen, flex item center, justify center. Okay, BG Slate 300. Then, ayan, nasa gitna na siya. Welcome to our Svelte Kit tutorial. Pwede ko maglagay ng button, increment, padding 2, rounded large, BG green 500, text white. Ayan, so may button tayo na increment. Ganyan lang kabilis, guys, gumamit ng Tailwind CSS. Kita nyo, sobrang speed run sa CSS. Habutin pa kayo siyam-siyam para ma-design yan. So, gagawin ko to ng container. Kung familiar kayo sa container, flex call gap 2 para center yan. Ganyan, kung gusto nyo yung button, lagyan nyo lang to ng max width fit para fit siya, hindi siya nakaipit dyan, Then, justify center items, center. So, naka-center siya, So, lalagyan nyo ng JavaScript. Dito lang yan, gagamit kayo yan. Let counter is equals to state 0. Then, lalagyan nyo ng counter yan dito sa increment. I-display nyo yung counter. Sorry, lakihan ko to. Gusto nyo i-display yung counter, ilalagay nyo lang yung counter,
Then kung gusto nyo maglagay ng function, ano ba tong linter natin? Hindi binabasa ng maayos. Ayan, ganyan dapat yan. Lagay lang kayo ng on click. Ano? Actually, pwede kayo mag-direct function dito, but mas readable ata pag nakaganto. Ano niya? Ano sinasabi niya? Ay, sorry. $sign state. Tingnan niya, cons. May dalawang klase ng function, ano, yung tinatawag na arrow at saka ano. Hindi ko alam kung ano yung tinuro sa inyo, but gagamit na lang tayo ng regular, which is yung function, increment. Ayan, ano, then counter plus plus. May dalawang kasing klase pwedeng ganito. Increment 2. Halimbawa, mas readable sa inyong dalawa dyan, pareho lang yan. Pareho lang naman ng functionality yan, ano, alinman sa dalawa, increment or yung count, yung gantong way, yung arrow function. But I think ganito yung tinuturo sa inyo sa school, so ganito yung gagamitin natin. Then instead na may function tayo rito, ipipaste na lang natin yan dyan. Then gagana na yan, guys. Nakita nyo, wala. Ang bilis, on the spot. Wala na yung, di na gagamit ng document, query selector, blah blah blah. Wala nang gano'n, no? Ganito na modern development ngayon, ano? Kaya mabilisan lang makapag-produce ng application. Siyempre, kailangan ng skills. It takes time para matutunan yung skills, no? At, paano tayo ngayon gagawa ng basic crude? I think mabilis, crude lang, no? Hindi na tayo gagawa ng kung ano man. Mabilis lang. So, dito makikita nyo, meron tayong project na na-create na. Pupunta lang kayo sa project settings, then API. Yan, ipoprovide nyo yung API. Dito, first things first, gagawa lang kayo rito. Magkikreate kayo ng new file, .env. Yan yung environment variable. Sorry, ba't nakabig yan? env. Wala, nakabig talaga siya. For real? Naka-caps lock ako, sorry. env, hindi env. Ayan, .env. Then punta kayo dun sa SSR na sinearch ko. Ayan, i-search nyo lang. Supabase, SSR, Svelte Kit. Lalabas to yung guide. Then i-install daw natin siya. Copy nyo lang yan. Yan yung gamit nung Node. Yan yung kinaganda nung Node. Sorry, dito pala dapat. Ayan. Mag-i-install siya, guys. Then i-copy lang natin to. I-paste natin yan sa ating environment variable. Then pupunta tayo rito sa ating API. Kakopy nyo lang yung URL ng project nyo. Ayan, kakopy nyo lang ng ganyan. Then kukunin nyo yung anon. Anon lang muna tayo. Pag advance na kayo, pwede nyo na rin gamitin to si service role. But sa use case natin, anon is enough para ma-practice natin yung crude ni Supabase. So, tapos na ba yung installing? Yeah, tapos na yung install niya. Ang sabi is tapos na. Then, balik tayo rin sa documentation. Gawa lang daw kayo ng server.ts sa source route. Which is ito yung source route. And, gawa lang kayo ng hooks.server.ts. Paste nyo lang yan ng ganyan. Then, mamumula yan kasi di pa natin nire-run yung server. Then, after nyan, ma-face, gawa naman daw tayo ng app.dts. Dito yan. Ito, may app.dts. Paste lang natin. But, kulang yung documentation. Dadagdagan ko lang. Ito ay dapat user or null. And, Supabase. Sorry, ganyan pala yan dapat. Then, Supabase client. Ano dapat to ganito? Ano ba si TypeScript, no? Bakit may ganto, no? Yung tinuro sa school, walang ganto, walang ganyan. Ayan yung types, no? Kung nagja-Java kayo, feeling ko alam niyo yung types. Types is types. Sa JavaScript kasi let, name, ganyan is pwede. Pwede sa JavaScript to, no? Pero pag hinaber mo, naka-any yung type niya, no? This is dangerous. Dangerous kasi to sa JavaScript. That's why merong TypeScript. Si TypeScript is JavaScript lang din naman pero binibigyan kanya ng way para mag-declare ng types. No, bawal kasi yung ganyan yung name, so dapat lagyan mo siya ng type string, no? So or type tama ba? Ay tama, type string. No, name 1, type string. So meaning string na siya, no? So nag-initialize ka ng empty string. I mean ng undefined string. Actually ang totoong type niyan is string or undefined, no? Kasi by default undefined talaga 'yan.
pag walang value. Or, pwede mong ganyan, then automatic, pag hinabber mo, string na siya. Yan yung TypeScript, parang Java lang din yan, kung paano kayo nagta-type sa Java, generic, etc. Nagpo-provide siya ng type para hindi ka magkamali. JavaScript pa din siya. Kita nyo ito, JavaScript lang to, di ba? Function, then nag-increment. JavaScript na JavaScript. Function, variable, state, JavaScript na JavaScript. Ayan, number, oh. Sinabi niya na. Kasi obvious na number yan. Pag ginawa nyo yung string, obvious na string. At nag-error, di ba? Kita nyo, nag-error. Kasi, di ba? Sinasabi niya na kagad yung error. Pero sa JavaScript, aalsa to, no? Papalag to yung gantong way. Papalag yan. Pero dahil naka-TypeScript tayo, nakita agad natin yung error na dapat number pala yon, hindi empty string. Okay? Yun yung TypeScript. So, dito sa layout, copy nyo lang yung layout. Gagawa daw tayo ng layout.ts sa loob ng route. Pipaste lang natin yan. And yeah, yung layout.server. Yan, ganun lang, no? Then, nagpupula yan kasi hindi pa natin nararan. Sorry naman. Ito pa pala. So, dito yan. So, i-move ko lang to dito. Sinuk ako. So, ayan. npm, i-close ko lang yung server natin, npm deb, para tumakbo ulit yung Node.js server natin. Then, i-visit na natin siya. This time, may server, may database na to. Kita nyo, di na siya nag-error. May database na yan actually. So, pupunta lang, i-close ko lang to, i-close ko to. Close ko to, we don't need this. Then, ano ba i-close ko? Close ko to, close ko to. Kailangan natin ito, no? So, okay na to, na-setup na natin. Real. Napakabilis, di ba? May database ka na kagad at meron ka na kagad SpellKit app. No, then, gawa tayo ng table, sample table. Let's say, ano ba? Maganda. Notes table, no? Then, list of notes. So, ano yung mga nasa list of notes? Let's say, ano ba? Value, hindi. Ano ba mga nino-note nyo? No, record or text. Text, no? Let's say, nag-note tayo ng text. So, text yung ano niya, no? Ano ba magandang name ng column? Value na lang, no? Value column, may created at end ID, and not nullable. Okay, save. Then, yung RLS is i-disable ko muna for a while kasi medyo advanced na topic yan. Hindi ko muna yan ituturo. Matututunan nyo yan pag in-explore nyo na siya. So, balik tayo dun sa table editor. Meron tayong notes. No? So, paano i-access yan? Copy nyo lang yung name or tandaan nyo yung name, yung table. Then, punta lang kayo rito sa ating app. Punta tayo rito sa page. No? So, to do that, ang sabi raw is ito tayo sa docs, no? Para matunan nyo. Supabase docs. Insert, no? Una natin sa insert. Ayan. Supabase JavaScript insert. So, may documentation agad tayo. Papunta sa insert data, fetch data, update, upsert, delete. Tinuro ko naman yung upsert kanina na pinagsama lang siyang update and update. I mean, insert, update, yan, pinagsama lang yan yung upsert. But meron ka pa rin namang option to update and insert. So, yung fetch data, unahin natin yung fetch data. So, ayan yung fetch data. But wala tayong fini-fetch. So, unahin natin yung insert. Kasi wala pang laman yung database natin eh. Pwede tayo maglagay manually kung gusto nyo. But, ginagawa natin dyan is dapat nag-insert tayo ng data galing mismo sa website natin. So, to do that, yung makikita nyo, punta tayo sa insert data documentation. At ayan lang yung parameter, no? Ayan lang yung parameter niya. Kakopy nyo lang. Actually, gumagana to kahit sa React. So, dito sa SvelteKit, since
in-export na natin or ginawa na natin siya rito ng types, ma-handle, makukuha na natin yung Supabase client since nire-return na natin siya rito sa load function sa ating client-side load. Ito, client-side load kasi yung layout.ts and layout.server is a server-side load. No? So, client-side load, kinuha natin dito yung data. Then data, nag-re-abstract tayo rito ng Supabase for client Supabase. Then nire-return natin si Supabase, session, and user. Diba sa React, ang nire-return nyo, JSX, yung template mismo. Dito kasi, ang nire-return mo, yung mismong template na. Sa React kasi, functional based, diba? Like, function, my app, ganyan sa React, diba? Tapos nire-return mo yung putapeting template. Diba, nakakabuang, ang pangit niya basahin. Ang pangit niya basahin, no? Hello world. Pwede ka rin magganto sa Svelte kung talagang power trip ka, walang pipigil sa'yo. May way silang create snippet, but no. Dito diretso na buong nandiyan na yung JavaScript, nandiyan na yung HTML, CSS on the spot sa plus page.server. O kung gusto mo mag-create ng component, pwede yan, pipigil sa iyo components. Okay, tayo rito ng ganun mamaya. So dito, let's say paano mag-insert, gawa tayo ng simpleng text siguro. Punta tayo rito, blanco yan kasi hindi ko sinave ko ata. Ay sorry. Naging blanco yan. May error ba tayong ginawa? Ay, sorry, yung increment binura natin. That's why nawala yung, may error. So, yung TypeScript, sinasabihan kang may error ka, Ayan, Kaso, di na siya gumagana kasi tinanggal ko yung function. So, babaguhin natin yan. So, gagawin natin siguro tong instead na increment, send. Send. Sabi natin send. Then, dito lalagay tayo ng text field. Text area or input. Ano ba maganda? Text area na lang. Value. I think pag ganyan, bawal ata yung self-close. Ganyan siya. Yeah. Placeholder, say something. Then ayan, may text field tayo. Pwede natin gawing parang chatway yan. Lagay natin siya sa container. Pwedeng grid. Dapat aralin nyo rin yung grid, Grid calls, say this one, auto, 1FR, auto. Then item center, para mag-center yung ating button. Lagyan natin ng gap. Gap 5, malaki ba? Gap 5 malaki. Siguro gap 2, para mabilis lang, So, ayan, pwede tayo din. Pag kinlik yung send, gusto ko magsisend yung data, papasok dito sa ating database. How to do that? Madali lang. Gawa lang kayo ng function. Tanggalin ko na to. Kunyari, const send text to Supabase. Then, arrow. Ayan. Ay, sorry. Yung tinuro sa school nyo, Function. Ganyan. Then, ayan. So, paano natin masisend ngayon to? Let's say, simple alert lang muna. Alert. Then, gusto ko i-display yung chat na manggagaling dito. Gagawa lang kayo ng simpleng variable siguro. Let user input is equals to ganyan, So, state. So, gamit yun yung state. Nasa documentation naman yan is Svelte. Pinakita ko kanina. Sobrang dali lang niyang intindihin. Meron silang bind value. Papasok mo lang yung user input. So, pwede mo na ngayong i-alert or i-console log. Gusto mong alert and console log yung user input. Directly, gagana yan, So, pag sinend, wala pa palang function. So, kailangan mag-execute yung function pag kinlik yung send button. Ibabind lang natin yan sa on-click. Then, send text to Supabase. Then, hello. Pag kinlik ko yung send, ayan, nakita nyo lumabas yung hello. At same time, sa console log natin, nandito yung ating text na hello. Ayan, nasa ilalim. Sorry, brain ko. Send pa ako isa. Galing ko tong mobile. Send pa ako ng isa. So, makita nyo, yan yung basic functionality natin. Pag kinlik ko yung okay, mag-execute naman yung console log. Yun yung default behavior ng alert. So, paano ko siya i-send sa Supabase?
Napaka-basic, no? Kunin nyo lang yung instance na kinreate natin sa load, which is import. Galing siya sa import page state. So, hindi nyo na kailangan gumawa ng state management kasi si SvelteKit, meron siyang page state, no? So, nasa documentation din yan. Dito manggagaling. Lahat nung nanggaling dito sa load, automatic na mag-i-store sa page state. Yan yung state management ni SvelteKit. So, pwede nyo dyan kunin si page.data.supabase. So, nakuha na natin yung supabase, which is ito yon, yung nire-return natin dito, no? So, kapag nag-return ako rito ng isa pa, para magets nyo, then empty string, pagka sinave ko yan, then pumunta ako doon, then nag-dot ako rito sa data, nakita nyo, walang lumabas, no? Kasi kailangan yung i-return ng maayos yan, no? Sa ating sa ating app DTS dito, kailangan nyo rin siyang i-define dito, no? Ayan, ano. So, pag nag-ano tayo rito, sorry, pag nag-data ko rito, so, dot ko ulit, data.dot, nakita nyo, lumabas yung nuggets nyo. So, yan yung power ng TypeScript, no? At same time, nire-return niya na rin to, no? Sorry, hindi pareho. Nire-return niya na rin to, guys. Ito, yung dot na string, no? Pag nilagyan ko ng value yan, lagyan ko ng value. Nilagyan ko ng value. So, pag nilagyan ko ng value, din kinonsole log ko, lalabas yung value niya, ano? So, data dot, ayan, para gets nyo, no? Then, i-console log ko siya. Then, tatanggalin ko muna tong mga user input, i-ano ko para hindi siya pag kinlik ko tong send, mag-execute yung then lumabas yung value na galing dun sa server, sa client side load, no? So, yun yung purpose nito, automatic state management. Hindi nyo na kailangan gumawa ng sarili nyong state management, no? Which is gamit ko pa ng Redux, Toolkit, or Zastand, or kung ano pa mang katakot-takot na state management. So, dito diretso na, no? So, yeah, kunin natin yung supabase na ni-return natin sa client side, which is, i-check muna natin for knowledge, no? The page.data.supabase, no? If hindi siya nag-e-exist, return lang natin. I-execute agad, i-turn off agad natin yung function. If so, valid na yung ating data. So, ang sabi, const data error, supabase dot sorry, kasi yung nandito sa ating documentation is supabase, but yung sa atin is naka-abstract siya sa page.data, no? Page.data.supabase, no? That from, kukunin natin yung pangalan ng table, nakalimutan ko yung pangalan ng table, which is notes underscore table, notes underscore table dot select all. Tignan natin kung tama yung nasa documentation, kung pareho ba. Pareho, no? From yung pangalan ng table, then ito naman insert, no? Yung sa atin kasi select. Sorry, so ang gagamitin natin is insert pala, sorry. Insert, then I believe ganyan. Then yung pangalan nung i-insertan natin dito, ID yung in-insert niya and name. Sa atin ang lalagyan lang natin is yung value. Kasi itong ID and created that is auto-generated na sa loob ng database. So, value lang, din ang ilalagay natin dyan yung user input. Ganun lang. So, bakit nagpupula yung await? Kasi dapat ito siya tong asynchronous. Ay, sorry. Dito pala yan dapat pag asynchronous sa unahan ng function. No? So, by that, may insert na natin yan. Then, dito malalaman natin kung may error. If may error, console.log yung error.message. If wala is I think null to, so walang data, sorry. If wala is mag-alert siya ng message or I don't know, successfully recorded. Ayan, no? So yun yung mga basic na natin, no? So kapag in-insert natin yan, nag-insert tayo, hello world, so send. Then, dapat, ayan, successfully recorded. So, dapat nandito na yan sa ating database. Pag ni-reload ko to. Ayan, nandito na siya. No? So, ang galing, di ba? So, nakakapag-insert na tayo. No? So, paano maglagay ng
something ano no ng loader. Madali lang maglagay ng loader no. Yung pinaka basic na paggamit is belt kit lang yan. Loader is equals to state false. Gagawin nyo lang siyang true dito no kapag nag-await. Loader is equals to true. And oops, ano yun? Umalis si Edward Andrew. So loader is equals to true no. Ito-true nyo lang yung loader. Then pag natapos, instead na successfully recorded, ang lalagay na lang natin loader is equals to false no. So ganyan lang. Then dito instead na nagaano siya, lalagay lang tayo ng if loader is true, then send. Then dito gagawa lang tayo ng siguro loading. Hindi, text na lang din. Sorry, sending and sending. Alright. If loader sending, else if pwede gawin natin tong else. Actually hindi yung gantong way, pero pwede na to pang beginner. Pwede na yan. Then yung button magdi-disable, hindi nyo siya makiklik. Disable pag nag-true yung loader. Alright. So ganyan lang no. So babalik ulit siya sa send pagkatapos nung pag nag-false yung loader no. Testing. Makikita nyo yung sending nagbago, then bumalik siya sa dati. Then pag check natin yung ano, dalawa na testing. So, 'di ba? Ang kulit, ang galing. Then again, kung gusto niyo nagre-reset after sending, gagawin niyo lang is user input is equals to ganyan para mag-clean up yung ating input no. Test again. Ganun lang kadali ano. So kita niyo nabura, but at same time pumasok na siya sa database natin. Test again. So paano naman mag-render? Paano natin to i-render gamit yung Supabase dito sa ating ilalim? Pwede tayong gumamit ng fetch. No, nung async fetch Supabase data. Async function fetch Supabase data. Then dito, gagamit lang din tayo nung abstraction natin na ginawa rito, or punta tayo sa documentation, punta lang kayo sa fetch data. And ganito lang kasimple yung kanyang API or yung kanyang code. Or kung ano mang framework na gamit nyo, pareho lang din, no? Const data error equals to await page.data.supabase.from notes table .select all. No, but dito i-check rin natin kung ano, null siya. Okay. Ayan. Or kung undefined siya. So, sorry, lagyan ko ng undefined dito. Kasi nag-undefined yan based on my experience. So, ayan. So, may undefined checker na tayo. So, this time yung Supabase is hindi na siya undefined dito. If I believe. Yeah, hindi na siya dapat undefined dyan. There you go. So, now, ganito yung pag-fetch natin. Same lang din. Check lang natin yung may error, return, not return. Console.log error.message. And yeah, if may error, I think kailangan nating i-return ng walang kahirap-hirap. So, di na mag-execute yung data. And dito, pwede nating i-console.log yung data. Okay. And yeah, pag in-execute natin to, paano natin to i-execute? Pwede tayong gumamit ng suspense. May tinatawag tayong suspense as belt, no, sa belt kit, which is dito na lang natin siya ilalagay. Yung await.10 fetch Supabase data, then data. Ayan yung data, then pwede nating i-render yung data. Natin itong datas. Data. Then dito is siguro paragraph na lang, data as datas. Sorry, may possible siya mag-null. That's why palitan nyo ng empty array kung sakaling mag-null siya. And dito kunin natin yung value. Wala siyang type kasi di tayo nag-generate ng type. But yeah, pag nilagay niyo yung data, object yan. Gantuin natin, stringify data para makita niyo yung buong object niya.
So, pag inano natin, hindi pa gumagana, no? Why is that? Wait lang, Notes table. Kasi nag-console log lang tayo. Hindi natin nire-return yung data. But pag nag-console log tayo, nakita nyo, nandyan na yung tatlong data galing sa database. So, para mag-render yan sa client side, sa ating, i-return lang natin yung full data. Then, nakita nyo yung tatlong data, ayan na. So, isa pa. Gawin kong 4. So, hindi siya reactive, but pag ni-reload ko to, 4 na siya. Gawin kong 4. So, paano natin mati-trigger ulit yung function the moment na mag-hit ito? No? How to do that is, hindi natin kailangan gumamit ng gantong fetch, no? Ang kailangan natin gawin is, I think pwede tayong gumamit ng key. I believe key will do. No? Bad idea yan. Gawa na lang tayo ng array. Array na ano yan, no? Kunyari, let user, inputs na lang. Inputs or nodes. Sorry, nodes is equals to empty array. Sorry, state. Lagi maglalagay kasi ng state kasi bago na si Svelte, naka-runes na siya. So, di siya tulad nung before. Then, yung types niya is, I think, dito tayo maglalagay ng types. Any na lang muna. Ayoko kayo mahirapan. Any array. Then, yan yung notes. Then, dito, instead na await fetch, supabase data, ang ilalagay natin dito is yung notes, no? So, instead na ganito, gagamit tayo ng mount or yung use effect na sinasabi nyo. So, tatanggalin ko na to. Sa React, di ba, may use effect? Meron din yan si Svelte. Okay. Then, gagamit tayo ng effect rune or yung sa React, ang tawag nyo is si use effect. So, dito, ang i-store lang natin si notes is equals to, I think, synchronous siya. So, fetch data.then. Sorry, .then. Datas. Notes is equals to datas. Ayan, ganyan lang, then, test. Hindi pa rin siya reactive but nagmamount yung ating test. Paano natin siya gagawing reactive? Gawin ko to as any para mabilis. Then, so kapag nagsisend tayo, dapat nagti-trigger yung fetch data natin. No, so kailangan mag-trigger to again and again the moment na mag-fire. So pwede natin siyang i-fire dito actually. O pwede tayong gumawa ng function, but it's up to you na, no? So pwede natin yan, copy paste lang natin ng ganyan, walang pipigil sa atin to do that. So again, ulit. Ayan, no, this time I think reactive na siya. Ayan, again ulit. Nakita nyo reactive na, nag-update na yung ating DOM. So, para hindi siya pangit tignan, pwede natin, kasi naka-JSON stringify, pwede natin kunin yung pangalan ng column, data. Ano yung pangalan ng column? No, kunin yung value. Kita nyo yung value column. Pwede natin kunin yung pangalan ng value column, ilalagay nyo dito value. Then, may extract nyo lang, madi-display nyo lang yung value na gusto nyong makita, no? Value 2. Ito nyo lalabas. Value 2 sa ilalim. And, pag nireload ko to, dapat nandyan yung value 2. Which is ito, yung value 2, no? So, ganun lang siya. So, paano mag-delete? Napakadali lang, guys. Punta lang kayo dyan. Nakita nyo yung insert. Nagawa na natin yung insert. Nagawa na natin yung fetch. Dito naman muna tayo sa update. Paano yan i-update? So, I think to update that, pwede natin siyang i-abstract sa sa tawag na text area. Pwede yan. So, dito, gagawa lang tayo ng siguro text area ulit or input na lang. Input type text. Yung value is manggagaling sa data.value. And just like that. So, yeah, pwede natin siya ma-edit, di ba? On the spot. So, pwede tayong maglagay ng button, update, then, yeah, ganun lang, no? Lagay ko to ng container. Itong gawing grid calls. Auto, sorry, 1FR auto.
So, lagyan ko rin ng style yung button ng pangit tignan. Lagyan ko to ng gap. Siguro padding 1, BG, green 500, rounded, small, text white. So, ayan, meron tayong updater. And I think text extra small para mas maliit yung update natin, and item center. Ayan, ano. Then, pwede tayo maglagay ng delete. Lagay na rin natin yung delete dyan. Delete, then BG red 500. Pwede tayo maglagay ng actually transition all. Ganyan ka efficiency tailwind, no? Active scale to 95. Kung gusto niyo mas fancy pa pag nag-hover, BG, I don't know, bahala na, wag na natin lagyan ng hover. Ayan, okay na yan. So, kita nyo may delete tayo rito, kaso hindi siya dapat dikit sila nung update. To do that is, lagyan ulit natin ng bagong container to. Then this time, flex naman yung gamitin natin. Flex, items, center, gap 1 siguro will do. And ayan, meron tayong update. Nakita nyo, buhay na yung button kasi naglagay tayo ng transition shift. So, gusto ko pag in-update ko to, magbabago siya, no? So, gagawa lang tayo ng function to update that. So, here, itang ko lang siya. Sana nakikita nyo pa. So, ipapalitin ko lang yan. So, async function update text. I-update nyo lang yung text. Then dito, again, kukunin lang natin si page.data.supabase. And yeah, wala, return. Then const data error. Page data.space .ram notes table .update, no? Gusto nating i-update. Siyempre, ano yung i-update natin? Yung value. So, ano na yung value? Diyan tayo papasok yung parameter. What to update, string, and yung ID. Or pwedeng gawin nyo tong object. No, pwedeng object na, but mas madali ata yung ganito. What to update, string, and yung ID is number, I believe. Then dito, what to update, ayan yung ilalagay natin. Then, that equal yung ID, which is yung ID, no? Ayan, ito. No, then if my error, return, not return, console.log error.message. If wala, is mag-execute ulit tayo netong fetch database, which is pwede na lang natin copy ulit to, then do this. Right? So, I think null to, so di natin to kailangan sa update. So, pag tinignan natin yung updating, click nyo lang yan, then nakita nyo pareho kami ng query, no? Kasi kailangan nyo ng source of truth to update certain row, no? Yung name, ano yung ina-update, piano. Dito naman, table, instrument. But here, ang ina-update ko is yung value itself sa ating Supabase, which is this one. And yeah, so pagka in-execute ko to, update text, as you can see may parameter to, no? Ito wala tong mga parameter. How to do that na may parameter is maglalagay lang tayo rito ng on click, then another function na tatanggap. Mag-end na po po yan. Sorry po. Mag-end na ulit yung ano. Sige po. Sige po yan. Gawa na lang ulit kayo, post, ano ko lang muna to, post ko. Gawa na Sige. So, dito tayo kanina, no, sa updating. So, again, burahin ko muna to. So, nandito tayo kanina sa update. Kung mapapansin niyo yung update function natin, update text function is tumatanggap siya ng dalawang parameter, what to update and ID. And to do that is simple lang, dun mismo sa loob ng loop natin, ng each loop is lalagay lang tayo ng on click, then asynchronous function, arrow function actually, then dito natin na-execute yung what to update.
update text, then ipapasok natin yung data.value and yung, what to update is actually, kailangan natin kunin yung, yung ina-update natin dito, no? How to do that? Kailangan natin ng abstraction ng access sa node, no? Para natin ma-access yung node, wait lang. Testing natin how to access node. The target. I think may mas mabilis na way. I'm not sure. Kailangan natin ng form. No, not form. Yeah, testing ko muna. Natin kung ma-access natin tong hello world node. So pointer click event pala to, sorry. So I think para ma-access ito is andito yung node eh. No, mali yan. Yeah, gets ko na. Gawa tayo ng variable to update. Siguro let ini updater text. I don't know, dirty way to. Di kasi mga pag-isip ng maayos now. Update text container. Yan. Then dito sa loob ng function is tumatanggap siya ng asynchronous. So update text container. Hindi ako makapag-isip. Tayo makapag-isip guys. So I think to update kailangan natin makuha yung value nito. So kailangan natin siyang i-store sa array. So gagamit tayo ng visit na I don't know, comparison. Think i-bind na lang natin. Dirty kasi itong way na to, but wala akong maisip, bobo lang din ako. So ganito na lang, ibabind ko siya yung value, then may access tayo, I believe, sa binds data, sa notes. Ito yung notes. Then to do that is try ko munang mag check kung nag-fetch sila ng maayos. Notes.find. Find natin yung item.id is equals to data.id. Now yung data, ito yon. Then dapat may mahanap siyang value. Cons match. Pasensya na kayo medyo bobo lang din ako. So ito yung I think mahirap siya intindihin, but ito yung nag-came up sa utak ko. Kasi wala akong lesson plan, on the spot lang din to. So dapat pag kinlik yung update, lalabas hello world. At may match siya, lumabas. And yun, hello world. So gumawa. So para maano to, kailangan pala natin gumamit ng state.snapshot. Sorry, naka-runes nga pala tayo. So state.snapshot, nasa documentation lang din yan, napakadaling intindihin. So click update. Ayan, nakuha natin yung object na hello world. Pwede na po natin siyang i-update on the spot. But I think pag in-edit ko, magbabago rin yung value niya. Ayan, nagbago yung value niya. But hindi siya synchronize sa database. Pag ni-reload ko siya, hello world pa rin siya, di ba? So ang gagawin lang natin diyan to do that is to i-upload natin siya sa database. Nakita nyo, meron tayong match, then meron tayong update. Hindi na pala natin to kailangan. Meron tayong update text, which is yung function niya is this one. Ang gagawin lang natin is ilalagay lang din natin yan dito mga sir. Gawin natin await, update, then yung match, that I believe yung value, then yung ID is yung data.id. Or pwede na rin yung match.id since may match na siya. Walang pipigil sa inyo kung ano yung mas better, ano sa inyo dyan. And yeah, I think mag-update na to. Instead na hello world, gagawin kong ganito na lang. Ayan. Then click update. Then tignan natin. Asan na yun? Ayun, umilalim na siya. No, umilalim na siya, no? So wala na yung hello world, ganito, no? So para ma-fetch natin siya ng maayos, yung ano natin is gagawin natin, i-order lang natin to, no? Kasi di siya naka-order. No order created at
Alright. So, by that, ayan, nauuna na siya. Nauuna na siya. So, pag in-update ko, walang lumalabas, pero pag ni-reload ko, nauuna na siya. Hindi na siya. Gaya nito, hindi ko kinlik yung update, pero pag ni-reload ko, nawawala, no? So, para mag-indicate, pwede tayong maglagay ng alert. So, sa update text, after nyan, pwede tayong mag-alert. Update successfully or successfully updated. Naka-share screen ba ako? Sorry, sasalita ako ng... Okay. So, yan, no? So, try natin ulit. Ayan, successfully updated. So, meaning na-update nyo na siya, di lang natin ramdam. Pero sa, yan, nakita nyo, nireload ko, ganun pa rin siya. Pero dito, pag nireload ko, ayan, no? Try natin ulit, no? Ayun na yung lumabas. Palitan natin yung try natin ulit ng, say, Jalal na lang. Jalal, no, update. No, pag kinlik ko yung update, successfully update. Magiging Jalal dapat to. Reload natin. Ayan, Jalal. So, ganun lang mag-update sa Supabase. Then, how to delete naman. No, so, paano mag-delete. Gusto ko pag dinelete ko, mabubura to, no. So, gagawa lang tayo ng delete function. Meron tayong update function. So, sa delete, async function. Delete text. What to delete. String ID is number. And then dito, same lang din yan. Ikukunin lang natin to. Ito sa ilalim. Ay, di, mamaya na pa. Di malito. Cons error. Wait page at data dot. Notes table dot delete, no, then equal sa ID nung ID. Okay. Di na pala natin kailangan yung what to delete. ID is enough. Sapat ng source of truth yan. And then, yun, kakopy lang natin to. Yung error, no? Kakatch lang natin yung error. Then, successfully deleted. Alright. Alright. Delete text. Then, dito sa ating delete, maglalagay lang tayo ng delete. On click. Async. And yeah, hanapin ulit natin yung match sa ating array. Notes.find item.id ID, then await, then yung ID na lang. Actually, kahit hindi na, wala na to kasi di naman tayo nag-update. Kahit yung data.id lang yung i-insert nyo, goods na yan, madi-delete na siya. And try nating i-delete, successfully delete. Nakikita nyo, nagbabawas na siya. Diba? Test again. Bawas. Ayan, binura ko na lahat. No? Try natin lahat. Dapat mawawala rin siya sa database. And pag ni-reload ko to, boom, wala na. So, ganun lang naman yung basic ng Supabase, guys. Sana na-record nyo yun or may natutunan kayo. Pag natutunan nyo kung paano mag-implement or gumamit ng ganon, yung CRUD, yung insert, update, delete, sapat na yon para lumangoy kayo sa SQL or sa Supabase or sa MySQL o kahit anong database. Pag natutunan nyo paano mag-CRUD, yeah, enough na yon para gamitin nyo as a weapon to understand more, no? Ayan, gumagana na, di ba? So, pwede ko siyang i-delete. Pwede kong i-delete. Diba? Any question, no? Hanggang dun lang yung ating meeting. I think, knowledgeable na kayo sa Supabase. Review nyo na lang. So, any question po ba? Meron po bang question? Medyo advanced, not actually, but yeah, medyo talaga intimidating siya, but kailangan nyo kasi ng effort dito eh. Kailangan nyo mag-extra step. Yeah, but yun talaga yun yung pinaka-basic ni Supabase.
basic na talaga yun guys. Intimidating lang talaga siya kasi may mga JavaScript, TypeScript. Kasi kailangan nyo talaga matutunan muna yun, no? Bago nyo maintindihan yung database. Kasi si database, may requirements, no? Una sa lahat, dapat marunong na kayo ng programming. Yeah. Sad facts, no? Ganun talaga. But alam niya, kuya may ask po kami. Sige, ano po yun? I-stop ko na yung record.